given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Nasobra ka na, sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. May anak ka rin. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime. Ito sa totoo lang mo mga kababayan ha. Yan si Dan Fernandez dyan sa Quadcom, napakakupso ng mama na yan sa totoo lang. Hindi, yung totoo lang talaga, napakakupso niyang si Dan Fernandez. Mantakin nyo yun mga kababayan, pinaliwanag na ho nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nagpa-interview na ho siya sa media. Walang reward system. Pero nung nagsalita ho siya dyan sa Quadcom, binibida niya. Inamin na ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Inamin na ni Senator Bato de la Rosa. Tapos ikaw sasabihin mo, walang reward system. Ganon ho siya magsalita. Kaya ngayon, kailangan niya na ho magdahan-dahan. Nagbigay na ho ng babala itong si Senator Bato de la Rosa sa kanya. Kasi pag nagkita daw sila ni Senator Bato de la Rosa, kakausapin niya itong si Dan Fernandez. Sumusobra na ho pamumuliti ka. At talagang yung demolition job dito kay Tatay Digong at kay Senator Bato de la Rosa, talagang kinakariro ng mga aso ni Tamba. Pero bago ho yan mga kababayan, gusto ho muna nating i-shoutout yung ating mga kababayan na nag-extra effort dyan sa comment section. No? Ibang klase ho kayo, mabuhay ho kayo. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa PH Update. Gusto ho muna i-shoutout itong si Ma'am Susan B. Baltasar. Itong si Ma'am Susan B. Baltasar. Talagang suking-suki ho natin yan sa ating comment section. Isang mega love shoutout para dito kay Ma'am Susan Baltasar. Thanks, kailangan na natin magising. Ibig sabihin, kilitisin natin ang mga pagpili ng mga kandidato na dapat nating iluklok sa gobyerno. Tama ho yan, Ma'am Susan Baltasar. Mag-ingat po kayo kung nasan dako man ho kayo ng daigdig naroon ngayong mga panahon na to. Palakpakan ho natin. Thank you ho sa $10. Maraming salamat, Ma'am Susan B. Baltasar. Shoutout din ho dito kay Cindy S. Matildo. Maraming salamat to. Ano ba sabi nitong si Ma'am Cindy? Ang sabi ho nitong si Ma'am Cindy, I watch you every day here in California, USA. Solid DDS. Thank you for the love and support for the DDS. Wala akong anuman. Maraming salamat din ho. Ingat po kayo dyan sa California, USA. Salamat po sa $5. Palakpakan ho natin. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Banateros, Miss Lovely. Maraming salamat ho sa pagbisita. Ano ho ito? Taga-suporta ng mga Banateros. Itong si Ma'am, itong si Miss Lovely. Ma'am, maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Singapore. Maraming salamat ho. Mabuhay ho kayo. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Rene Familiar. Maraming salamat ho. Sir Rene Familiar. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo kung nasa dako man ho kayo ng daigdig. Salamat ho dito sa $5 na to. Mabuhay ho kayo. Palakpakan mo natin. Itong si Sir Rene. Hayun na nga mga kababayan. Base ho sa inyong nakikita sa inyong screen, parating na ho, para doon sa mga taga Bicol Region, parating na ho ang ayuda. Naprit na ho nila yung mga tarpaulin. Yan na nga ba sinasabi natin? Yan lang naman hinihintay natin. Sa totoo lang mga kababayan. Tarpaulin lang ho. Alam nyo kung bakit na-delay yung mga ayuda? Doon sa mga kababayan nating dapat may speedboat. Kailangan pa ho ng tarpaulin bago ilusong yan sa baha. Yung mga truck na magdadala ng mga kung ano-anong ayuda, kailangan ho yan paskilan ng tarpaulin. Hindi ho pwedeng walang tarpaulin yung mga na yan. No, kailangan ho nating lagyan. Ngayon, tuloy-tuloy na ho. Huwag ho kayong mag-alala. Aalagwa na ang pamimigay ng ayuda ng administrasyon na to at ng mga aso ni Tamba. Ayan na ho. Kitang-kita nyo naman. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Nandyan ho ang pangalan nito si Speaker Martin Romualdez, Talaga namang yaang opisina ni Speaker, tatakbo yan ng pagka-presidente, kailangan ho niya yan. Huwag nyo kong kakalimutan, sa papalapit na eleksyon, itapon ho lahat natin sa basurahan ng mga kandidato. Merong tarpaulin sa kanilang mga pinamimigay na ayuda. Panoorin ho natin. Ako po, yan nga ba. By the way, galing ho ito sa ni Saldico, sa mismong FB page nitong si Saldico. Di ho natin pwedeng kunin kung saan-saan. Siyempre, doon sa mismong Facebook page ng mga walang yan. Okay? Ito. Pakinggan ho natin to. Okay?
Yan oh, grabe naman yan. My goodness. Oh, yan. Martin Romualdez. Sino naman to? Sino naman to? Oh. Oh, ayun naman pala. Kailangan yung Ako Bicol nandyan din. Ayun basahin natin Kita nyo ho ba yan? Ako Bicol. Para doon sa mga taga Bicol, palakpakan ho natin si Saldico. Yay! Sa wakas, finally! My goodness! Nandyan na ho ang inyong mga ayuda. Tapos na-print yung mga tarpaulin. Yun na nga ba sabi natin. Well, alam nyo, kasi ako naiintindihan ko to bakit ngayon lang napapaskil nitong si Saldico. Baka sabihin naman ng mga kasama natin dito, nang-good time ako. Hindi ako nang-good time dito. Ayan pakita ko sa inyo. Ayan. Ilang minutes ho siya na-post. 38 minutes ago, palakpakan. Yes! Tuloy-tuloy na! Woo! Eto na to! Yay! Okay, tuloy-tuloy na ang pamimigay natin ng ayuda. Raratsadahin na nagbibideo. Yung mga truck na lulan, ang ayudang ipamimigay ng MR at nitong Ako Bicol Party List. Palakpakan! Palakpakan! Anak ng toka. Ayun! Sino yung walang yan? Si Mayor Nelson. Huwag niyong iboto yang si Mayor Nelson. Nadamay ka patuloy, walang yakang Mayor Nelson. Huwag niyong iboto yang Mayor Nelson na yan. Yang si Garbin, isa ho yan sa mga walang yang naging congressman. At ngayon, isa ho siya sa mga nasa likod ng Ako Bicol Party List. Huwag ho kayong magpalinlang. Yes, si Mayor. Nako naman, Mayor Nelson. Ang daming pwedeng lalapitang politiko. Lumapit ka pa sa mga walang yang yan. Oo, may ayuda yan, pero walang mga prinsipyo paninindigan. Puro tsaching-tsaching lang yan, ika nga, di ba? Eto, diretso. Naknanto ako. Kaaga-aga, ginugood vibes ako nitong si Garbin. Pantakan nyo yun, kaya pala na-delay. Dahil di pa na-print yung tarpaulin. Tuloy. Over the 4 truckloads of goods para sa Proud na proud ka pang walang yaka, ha? At kami po, myself, in behalf of the City of Naga, in behalf of the people of Naga, ay nagpapasalamat po ako sa... Para sa taga-Naga, alam nyo na, pag nakita nyo mama na yan, kung gaano ka walang ya si Saldico, ganyan din ka walang ya, yung dalawang individual na mag-ingat po kayo. Lalo na ngayong may baha, yung mga buhaya, gusto ho niya nagpapalutang-lutang sa baha. Mag-ingat ho kayo pagka nakakita kayo ng buhaya, dapat malayo pa lang, naku po, may buhaya dito. Tumakbo ho kayo, pero pagka yung buhaya merong inaabot sa inyo, kunin nyo po. Yun ang atin dito, kunin nyo. Huwag ho kayo mag-alinlangan na tanggapin yung inaabot ng mga buhaya, pero huwag nyo hong iboto, okay? Yung mga nagpabaha dyan sa lugar nyo, yung mga nagbida-bida na merong flood control, naku, yari ho kayo dyan. Ang sinasabi ho natin dito, kung may ibibigay yung mga politiko na yan, 500, 1,000, kunin nyo. Pero itatak nyo sa utak nyo, itong mga individual na to, hindi ko iboboto. Dahil yung mga individual na yan, mga walang ya, dahil sa kanila, lubog kami ngayon sa baha. Mantakay pati baha gagamitin nila. Ang sinasabi ko natin dito, malamang sa malamang, sinadya nila yung baha na yan, mga walang yan, para makapagpabida sila, para makapag-print sila ng mga tarpaulin nila. Naano ako sa inyo, aga-aga. Yan, kaibigan niya daw si Garbin. Walang yaw yung Garbin na yan. Oy, naku, nag-name drop na si Sir, nag-name drop na. Ni-name drop niya na ho. Ni-name drop niya na ho yung si Saldico. Ayun, yun na ho, konfirmasyon na yun na talagang walang ya itong mayor na to. Huwag niyo kong iboto yan, ha. Mayor Nelson, pahinga na ho kayo, sir. Ang dami niyong pinirwisyo. Ibig sabihin pinirwisyo, yung tipong dapat sana bilang isang local chief executive, naging ano kayo, yung mapagmasid kayo. Yung mapagbantay ba? Yung hindi nyo na hinintay yung bagyo, nagkaroon kayo ng mga anunsyo, nagkaroon kayo ng mga rescue
operation or ang tawag dito, evacuation program o kung ano man yung ginagawa bago magkaroon. Hindi ho tayo politiko rito. Nagmamasid lang ho tayo sa politika. Kaya marami, dapat kasi ginalingan yung trabaho nyo para walang ganun karaming na perwisyo. Dahil sa mga kapalpakan nyo, dapat evacuation kagad eh. In-evacuate nyo yung mga tao, hindi yung rubber boat na yan. Rubber boat. Mga plastic kasi kayo, kaya puro rubber boat kayo. Eto na tayo, kay Senator Bato de la Rosa na tayo. Yan na nga ba sinasabi natin? Ako, itong si Dan Fernandez, sir, kayo, dumadaan lang ho kayo sa politika. Ha? Yaang sinisiraan nyo, dating chief PNP, PMA graduate. Yaan, may mga mistayan. Kayo, meron lang kayong mga kurakot na kaibigan, Congressman Dan Fernandez. Pero ito, merong pangalang pinuprotektahan, merong pangalang pinangalagaan, anak ng dawa, PH update, nagkaka-mekos-mekos na, pati dila mo ngayon, parang kulang ka na sa practice, ha. Puro ka kasi noon. Puro ka noon, di ka na nagsasalita. Meron ako pa siya, ba't di ka nagsasalita? Nanonood ka na naman. Hindi gusto nilang tayo Siyempre, pahinga ho muna tayo. Pwede bang mag-chillax muna tayo paminsan-minsan? Di ba ko ba kayo nagsasawa sa boses natin? Eto na, Senator Bato. I am also offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime they want. Harapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga katanungan na maaaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign sa susunod na linggo. Sinabi ni Senador de la Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. No. I won't feel offended. Tama yun. Kaya nga kinakandak yan para makapagsalita sila eh. So pagka yung resource person, kinaladkad yung pangalan ni Sen Bato, natural sasagot siya. Tatanungin siya ng mga kasama niya. Hindi para sa akin, imbis na tingnan bilang disadvantage, advantage nga yun para kay Senator Bato de la Rosa. At least makakapagsalita sila. No, kung tatanungin sila ng mga calling nila, mga isa lang naman ang dyan eh. Kumbaga, kups eh. Diba? Si Risa Hontiveros lang naman dyan talaga yung namamayagpag sa pagdating sa pagiging kups, diba? Because, kaya nga tayo pasalamat na magkakaroon ng correct, tama yan. Parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure makita ko ma-offend. Saludo. Dapat lang itanong sa akin yan para makabigyan ng clarification. Lahat ng mga doubts nila. Kumpiyansa rin si Senador Bato de la Rosa na kasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Napakagandang niyan, mga development, no? Yun na nga lagi ho natin sinasabi dito sa PHP. Gusto ho nating makita na unang dumalo itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dyan sa Senado. Para at least, kasi pagka una siyang dumalo dun sa House of Representatives, yung naratibo nila, yun ang unang may establish. Pero pagka una siyang dumalo dyan sa Senado, kung ano man yung mga naumpisahan doon at pag-uusapan sa Senado, magkakaroon ng fresh start ika nga nitong si Coco Pimentel. Doon sa fresh start na yon, yung magkakaroon, for example, sasagot na tong si PRRD. Yung findings nila o yung mga naging testimonya ng mga resource persons dyan sa Senado, pag nagpunta dyan sa House of Representatives, pag dinala natin sa Senado, nag-iba yan, naku po, malaking problema ho yun. No? Talagang masisira mga argumento nila doon, panigurado. Tuloy. Physical din anyang dadalo ang dating Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video of virtual presence. Tinanong ko lang siya kung he's willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino mag-preside dyan. Ngunit sa text message ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na anya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Samantala, sinabi ni Senador de la Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Ito ay matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him.
Nasobra ka na. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. May anak ka rin. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Spare my family. Yan ho ang napakatapang na babala nitong si Senator Bato de la Rosa dito sa kay Dan Fernandez. Sumobra na ho kasi ang pagkukups nitong si Dan. Sumobra na. Real to. Kahit nung panahon ni Tatay Digong, di naman ho ganyan yung mama na yan. Kaya nagtataka tayo bakit biglang naging kups yan. Yari sa'yo, sir. Matino naman ho kayo dati. Ba't parang nagkuning-kuning kayo ngayon? Diba? Matino naman ho kayo dati. Ba't biglang kuning-kuning na kayo? Ano nangyari sa mga ano nyo? Okay na ho yung pagiging pakyut-pakyut nyo dyan eh. Pero yung ating anak ni Senator Bato de la Rosa, idadama nyo dyan sa kakabalbalan nyo. Ibang usapan na ho yan, no? Ibang usapan na yan. At yung ang mama, ang anak niya, nag-PMA. Siya nag-PMA. Winawa sa kanya, merong mga mista, merong mga kaibigan, merong pangalan pinuprotektahan niya. Kaya mag-ingat po kayo sa mga pinagagawa nyo. Inaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na taliwas niya sa pagkakaunawa ni Senador de la Rosa. Wala po akong sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And I don't want to demean the position of those PNP officers that are being assigned, no, to a certain personality. Wala ako sinasabing nagbe-babysit. And coming from an official like him, no, na sabihin niya hindi binababysit yung kanyang anak, is somehow demeaning to the men in uniform. Kaugnay nito, may paalala rin ng Laguna Solon sa senador. And be careful because you are the highest PNP official during that time, and saying that hindi niya kailangan ng babysitter para sa kanyang anak is something that should have not been said. Kasi nga parang ganun ang turing mo sa mga nagsesecure na mga kapulisan, which I think is inappropriate coming from the highest official of the PNP during that time. Nakatakdang isagawa ang Senate hearing kaugnay ng drug war sa Lunes, October 28 sa ganap na alas 10 ng umaga. Mapapanood rin ito ng live mula sa social media channel ng UNT. Nagkakapersonalan na ho mga kababayan. Sa mga susunod na pagdinig, makakakita tayo kung yung feeling natin, nakikita na natin yung worst sa pag-iyak ni Garma, sa pagpapakontempt nila. Hindi pa ho. Marami pa hong mangyayaring mga kabulustugan, ika nga. Hintay lang ho tayo mga kababayan. Dito ho mga kababayan, pakinggan ho natin ang 9th hearing ng Quad Committee. Pakinggan ho natin to. Dito ho maririnig natin ang mga tanong, mga walang kapararakan tanong nitong si Dan Fernandez dito kay Leonardo. No? Itong si Leonardo, ang problema sa iyo, sir, binenta mo yung tumbong mo dito sa mga crocodile na to. Pero kung sa bagay, papanindigan mo, ipapakontempt ka nila, hindi mo papanindigan, isang mali lang. Ganito kasi yung lagay mo dyan pag napunta ka dyan sa Quad Committee, di ba? Pinagbigyan mo sila doon sa mga kagustuhan nila. Ngayon, pagka mayroong isang tanong na hindi kasumang-ayon, yung sagot mo, hindi katanggap-tanggap para dito sa mga congressman na to, may kalalagyan kayo. Kahit meron na kayong napag-usapan na, okay, sige na, walang problema. Parang ganun ang datingan sa mga manunood, okay? Ganun ang datingan sa mga manunood dyan sa ginagawa nilang yan. Kasi, ito nga si Leonardo, bigla ko siyang bumaliktad eh. Ngayon, sa pagbaliktad niya, merong ilan mga bahagi doon sa testimonya nitong si Rina Garma, hindi ho niya sinasang-ayunan. At ayaw naman ho yun ng mga crocodile dyan sa House of Representatives. Tuloy ho natin. Yeah, yes. The right word is merong secretariat. Yung, kumbaga, parang it is what do you call that? A central command wherein there is a secretariat na doon tatawag for the reward money. Have you heard about the word secretariat na centralized? May narinig lang po ako, Mr. Chair, pero ganun din po, wala po akong personal knowledge. Okay, dito po sa affidavit ni... Yung may naririnig po ako, hearsay, more than enough na sa kanila yun. Pagka narinig ng ating mga kababayan, yung si Leonardo, may naririnig-rinig. Okay na ho sa kanila yun, di ba? Tatanggapin niya na, wala ho ba kayong personal na ito? Wala kasi puro hearsay lahat dyan. Miss Rohina Garma, binabanggit niya dito yung sa second affidavit, a certain personality. Ang name po niya is Sunny Buenaventura, who have given her a reward money for a certain debt in the amount of 20,000. Meron ka rin bang nabalita tungkol dito sa
kay Sunny Buenaventura about giving this reward money? Wala po akong, hindi po ako na-assign kasi ng local. Hindi ko po masiguro yan, Mr. Chair. Okay. Mr. Chairman, I think, I don't know if we have invited already this person, no? Si Sunny Buenaventura, but meron na tayong show cause order kay Sunny Buenaventura. And there is also a certain Sergeant Suwan who gave also 20,000 to Ms. Rohina Garma for certain accomplishment. Also, a payment was given also. Have we invited also? Yes, Madam. Mr. Chair, namatay na po yan. He was shot sometime parang 2021 po. So namatay na si Sergeant Suwan. Opo. How about si Boy Alce? Namatay na rin po, illness po. I think cancer. Okay. But si Muking ay boy pa. Wala na. Si Muking we have already Tingin mo na invited yung mga also. yan. Paano ba yan, And Dan? cited Wala na kayong... motion for Pwede naman, Dan. Uso naman ng hukayan ngayon. Pahukay nyo. Try natin pagsalitain yung mga yan dyan. Di ba? Wala nang problema yun sa amin. Try lang natin. Tegi boom boom na pero try pa rin natin pagsalitain. Malay natin, di ba? Malay natin, bigla sumagot yung mga yan eh. show cause order ata. Show cause order na tayo. Okay. Miss Garma, siguro si Miss Garma naman, tanongin ko. Kasi dito sa affidavit mo, may nakalagay dito na your first appointment sa Davao Police Office, 1999 pa. Excuse me. January 1999, you were appointed as Chief of Women's Desk sa Davao Police Office. Is this correct? That was my second assignment with Davao City Police Office, Mr. Chair. What was your first assignment? 1997, August, HRDD, and then by October of 1997, team leader of the anti-vice. Yes, it was here. So, nung after your graduation, noong 1997 August, na-assign ka sa Davao City sa administration of Mayor yes, Mr. Chair. Rodrigo Roa Duterte. At noong 1997 October, appointed ka naman as team leader of the anti-vice unit. Yes, Mr. Chair. At noong January 1999, hindi na si Digong ang presidente. Ang mayor. I think, yes, Mr. Si Ben de Guzman Yes, ang Mr. mayor. Chair. Yes. So in other words, naandun ka na sa Davao for so many years. Yes, Mr. Chair. At doon mo nabalitaan yung tinatawag na Davao Death Squad because you were there since 1997, 1998, 1999, and when you were assigned sa SAS... Yung DDS, yung kung tawagin nila Davao Death Squad, ano ho yan, likha ho yan ng mainstream media. Sa mga hindi nakakaalam, noon hong panahon itong si Leila de Lima, kalaban ho niya itong si dati Pangulo Rodrigo Duterte. At isa ho yung ano na yan, Davao Death Squad, sa kanilang mga naging, ang tawag dito, kumbaga, propaganda laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nung mayor pa siya sa Davao, di ba nga pinatawag pa nga sa Senado na noon yang si Tatay Digong, kaugnay dyan sa issue ng DDS na yan. As commander of Santa Ana Police Station Pero wala akong from ganun. 2012 to 2016, that is 4 years. 4 na taon ka sa NASA. Almost 4 years, Mr. Chair. It's just 3 years and 6 months, I think. So in other words, matagal ka na rin talaga sa Davao na na-assign sa different Curious lang ako. So, hindi na ngayon relevant kung kanino pera yung pinanggastos ni Garma sa pagpunta-punta niya sa Amerika. Bigla lang ako napaisip, dati ang laking issue nun Ano kaya nangyari doon? Kanino, di ba nagalit itong si Paduano? Kanino pera? Kanino expenses yung ginagamit mo? Yung kasinong nagbabayad sa paggastos-gastos mo sa travel mo? Ngayon, hindi na ho issue yun. Kasi okay na. DDS na tayo ngayon. Okay? Tuloy. positions. Yes, Mr. Chair. At dito mo sinasabi sa iyong affidavit, yung mga nasaksihan mo na mga pagpatay sa iba't ibang klase ng mga tao implicated in different crimes with certain amount given after the job was done. Yes, Mr. Chair. Yes. At Mr. Chairman, andito po lahat yun. It's, Sabi lapit. nakaw, Oh. akyat bahay, yung mga binabanggit po dito sa affidavit ni Ms. Garma. And amount of 20,000 was given by those personalities that you have mentioned here. And there was also in your affidavit about the 5,000 that are being given every month
para sa reimbursement naman na Yes. binibigay ni Yusek Muking. Yes, Mr. Chair. So, basically, Mr. Chairman, this is the pattern that was done in the Davao City during the time of the then Mayor Rodrigo Roa Duterte. And, ito yung nakikita natin na nangyayari sa buong bansa. And we need these personalities, Muking and si Pedro Parungo, to be here. Oh, okay. Ganito. Okay, game. Kasi yung mga personalidad na yan, bago pa nag-umpisa yung hearing na yan, napag-usapan nyo na yan itong si Rowena Garma. Anong game plan sa mga yan? Oh, pagka sinabi nilang hindi totoo yung sinasabi ni Garma, anong gagawin ninyo? Ipapakontempt nyo. Ngayon, di umano, kinakausap ng mga tao dyan sa House of Representatives, yung mga nakakontempt kasi nandun na nga naman sila sa mismong House of Representatives. Ngayon, yung hindi nila kayang bilhin, alam nilang medyo matigas-tigas, pinapaano ho nila dun sa mga bilibid, dun sa mga kulungan talaga. Pero yung medyo mababali nila, linalagay ho nila dyan sa House of Representatives. Ang ano dito, hindi papasinungalingan yung sinabi ni Garma. Pagkatapos yung pinasinungalingan, tatakutin ho sila ni Paduano. Pagka natakot na ho sila ni Paduano, hindi pa rin nakuha sa sigaw ni Paduano, ayun na, doon na ho tayo pupunta. Iko-contempt na ho sila at kukulong dyan sa House. At yun, magkakaroon na ho ng negotiation. Yan ang sinasabi ng mga nababasa nating komento sa social media. In the next hearing, Mr. Chairman. So, for the meantime, Mr. Chairman, yun po muna at maraming salamat po. Thank you, Congressman Dan Fernandez. Just a short question lang para kay Colonel Leonardo. Colonel Leonardo, I recall that during the time when President Duterte called all the alleged scalawags in the Philippine National Police, hindi ba nagpatawag siya ng isang meeting sa Malacanang? Sa Malacanang ba yun? Colonel Correct, Leonardo? sa Malacanang. Sorry, Mr. Chair. Yan, mabigat dyan. Wawa naman, kumakain muna. Sigahan mo muna, tanongin mo parang. Sige. Mr. Chair, Awa pala itong mga to. repeat Hindi po yung ba question. nung naging presidente ang ating dating Pangulo, in one occasion, he was seen on TV na nagagalit sa mga pulis na allegedly ay involved sa recycling of drugs. Ito yung mga ninja cops na binabanggit mo kanina. Tama po ba yan? Na nagpatawag siya ng meeting? I believe mga scalawag sa rogues cup po yun, mga So yung mga rogue members rogue ng, member. ng PNP, pinatawag ni former President Duterte sa Malacanang. Tama, no? napanood ko lang po, Mr. Chair, pero wala po akong personal. So wala ka doon. Wala po ako, Mr. Chair. During that time, where were you assigned? CIDG 11 lang po ako, Mr. So CIDG 11 ka na. And nung pinatawag ni dating Pangulong Duterte ang mga scalawags na ito, sinermo na niya ito. Kasama niya si then Chief PNP Bato de la Rosa, tama? Parang nandun po, Mr. Chair. Napanood ko lang po sa TV, Mr. Chair. And nandun din yata si General Oka Albayalde. Kung if I remember correctly, dun sa screen grab o yung news na yon, nakita ko na nandun yung mga nakapila, yung mga pulis na mga scalawags at sinabi, at tinapon sila lahat sa Mindanao. Is that correct? Parang ganun po, parang nire-assign. I'm not sure, Mr. Chair, kung saan po pinadala, Mr. Chair. So you have no idea kung saan pinadala? Napanood ko lang po, Mr. Chair, sa ano yan, sa... Kaya ako natanong kasi sa iyo yan dahil ang pagkakaintindi ko, ayon sa salaysay ni Colonel Garma, na ikaw ang overall o sentro. Ikaw ang nasa sentro nitong implementation ng Oplan Tokhang at saka Double Barrel. And part of the policy or the program is to discipline yung mga scalawags o yung mga rogue PNP members. Hindi ba kasama yan sa pulisiya ng war on drugs? Kasali po, Mr. Chair. So kapag kaganyan, halimbawa, ikaw ay scalawag, identified ka na scalawag, tinatransfer ka. In fact, maraming Mindanawan ang nagre-reklamo, bakit sa Mindanao tinatapon? Kung di rin ako nagkakamali, nung sila tinapon doon, nagkaroon pa ng insidente ng patayan. Do you recall and remember those incidents na nangyari sa Mindanao? Na kung saan yung mga itinapon ng mga scalawags namatay doon sa
sa Mindanao kung saan sila na-assign. Mr. Chair, I have no any particular information regarding that, Mr. Chair. It's, But you know that there were scalawags that were reassigned from their original post or units, tinapon sila somewhere in Mindanao. You're aware of that? meron pong ganon, Mr. Chair. Would you be able to give us an estimate kung ilan number ng PNP scalawags ang itinapon papunta doon sa Mindanao? Mr. Chair, wala po akong idea or data na hawak tungkol po dyan, Mr. Chair. Well, kasi kanina, ang aking impression, ikaw ang binigyan ng task na ayusin yung mga ninja cops o disiplinahin itong mga ninja cops, no? And based on your story kanina when I was asking you, nakatutok ka doon sa pagdidisiplina nitong mga scalawags na ito na tinatawag mo nga kanina, ninja cops, ninja liit, bangketa cops, etc. etc. So hindi mo alam na tinransfer itong mga ito outside of their present assignments, transferred to another area in Mindanao. Hindi mo alam yun? Meron po akong narinig na tinransfer pero wala po akong data. Alam ko po na merong mga transfer na naganap, Mr. Chair. And sa pagkakalam mo, kaya sila tinransfer dahil? I think to stop them from doing what they're doing. I did not hear you. I'm sorry. Pakiulit mo. To stop them from doing what they're doing during that time, Mr. Chair. To prevent them. From continuing partnering their illegal activities, Mr. Chair. So, in other words, they were transferred in order for the organization to discipline them and prevent them from continuing their shenanigans. Tama? Tama po, Mr. Chair. O, dahil ganun, meron bang nakasuhan? Again, Mr. Chair, wala po akong data kung Ito namang nakasuhan or So, hindi naman. ikaw ang nasa sentro ng pagdisiplina sa ating mga scalawags kung ganun. Dahil wala kang alam eh. Hindi po, Mr. Chair. Hindi po ako yung sentro na magdidisiplina sa mga... Hindi ko po kaya yun, Mr. Chair. I can only gather information po, Mr. Chair. Okay. Intelligence operation, yan lang po. Ayon din sa salaysay ni Colonel Garma, ikaw ay parang nandoon sa sentro, no? Dahil pagka nagbe-verify kung meron bang nangyaring insidenteng napatay, ikaw ang tinatawagan, hindi ba? Is that correct? Sa'yo nagbe-verify? Hindi naman po lahat. Meron lang pong instances na ipapa-verify sa akin, Mr. Chair. Yun lang. May mga instances na nagpapa-verify sa'yo. Pwede bang malaman kung sino nagpapa-verify sa'yo? Gaya ng sinabi ko, minsan po magtatanong sa akin si Den Sap Bongo. Sino? Den Sap Bongo po, Mr. Chair. Sap Bongo. Opo. And then? Halimbawa, meron pong nangyari. Itatanong lang sa akin, anong background nito? Parang ganun, Mr. Chair. Ako naman po, hingi ako ng report, then bibigay ko lang po sa kanya. Yun lang po ang ginagawa. At pagkatapos niya ma-verify, anong sunod na hakbang ang ginagawa ninyo? Hanggang doon lang po, Mr. Chair. Ako po, tatanungin ko lang po yung region kung meron silang report. Or hingi lang po ako ng report. Pero kanina kasi, sinabi mo at pinatutuhanan mo yung salaysay ni Colonel Garma na there was a reward money in the implementation of the war on drugs. Sinabi mo yung kanina eh. At sabi mo, naniniwala ka at sinasabi mo rin na totoo yung reward money at naririnig mo. Although, hindi mo sinabing ikaw ay nakatanggap ng reward money. Hindi ka ba nakatanggap ng reward money? Hindi po, Mr. Chair. Never? Never po, Mr. Chair. Never? So, kung naniniwala ka na merong reward money, saan ba maaaring nanggagaling itong reward money na ito? Sa iyong opinion. In your expert opinion as a seasoned police officer. Matutusta ka dyan sa tanong na yan, sir. Against illegal drugs. Matutusta ka dyan. Ayusin mo yung pagsagot mo. Itong reward money na sinasabi. Kasi yung expert, yung tipong expert opinion, hinihingan ka ng opinion. Pero, tandaan mo pagka nagsalita sa mga media yan, Leonardo, base kay Leonardo, dito nanggagaling ang reward money. Sigurado, ganyan hukakup siya mga congressman. Pagka, base your expert opinion, pero paglabas sa media, base kay Colonel Leonardo, yung nagagaling daw dito sa Ganyan kaloko yung mga yan eh. Mr. Chair, hindi ko po alam yung kung saan. Hindi mo alam kung saan nagagaling, pero naniniwala ka na mayroong reward money.
Narinig ko lang po, Mr. Chair. Narinig about sa lang? reward money. Pwede bang ikwento mo sa amin paano mo narinig? At ilang beses mo narinig? Kung totoong narinig mo lang. Actually, Mr. Chair, narinig ko lang po sa mga Kanino mo narinig? sa mga ano rin po, mga pulis din po na mga kasama ko, Mr. Chair. So in other words, dahil narinig mo siya sa mga pulis na mga kasama mo rin, ang ibig sabihin, may katotohanan na meron talagang reward money. Kahit may kasabihan, Alam mo, Dan, hindi, siguro ako, hindi ko naman sila masisi. Feeling natin, yung mga nakapaligid dito sa mga individual na to, kagaya ni Dan Fernandez, akala nila, at itong si Ace Barbers, akala nila, ito ang tuwa ho ang sambay ng Pilipino dyan sa pinaggagawa. At pagka ginigipit nila yung mga resource person nagpupunta dyan, nagpapalakpakan sa sambay ng Pilipino. Sir, buksan nyo ho yung mga mata. Ang daming galit sa inyo ngayong mga panahon na to. Daming galit sa inyo, sa totoo lang. if there is smoke, there is fire. Naniniwala ka pa sa ganun, Kernel? Barbecue. Ano po? Ano? Pakiulit po. Wala naman kasing lalabas na kwento, gaya ng nabanggit mo, na naririnig mo. Sabi mo, naririnig mo. Tinanong kita, ikaw ba'y nakatanggap ng reward money? Sabi mo, hindi. Ikaw ba may narinig? Sabi mo, oo. Dahil ikaw mismo nakarinig mula din sa mga kasama mong mga membro ng PNP. Tama? Kwento-kwentuhan lang po, Mr. Chair. Okay. Kung kwento-kwento lang yan, kanino kaya, pakisabi mo nga sa amin kung kaninong kwento mo narinig yan? Actually, yung passing na mga kwento lang po, Mr. Chair. Kasi hindi ka panipaniwala na hindi mo alam na merong reward money because may kasabihan, no? If there is smoke, there is fire. Sangayon ka ba sa ganon? Opo, Mr. Chair. Okay. Ngayon, dahil alam mong merong reward money at hindi mo naman ito dininay, in fact, nung tinanong ka, pinatotohanan mo na ang sinabi ni Colonel Garma ay may katotohanan. Although, wala kang experience dahil ito'y naririnig mo lamang. Tama? Opo, Mr. Chair. Okay. Now, would you have any idea and can you educate us, kami, no? Doon sa area where maraming pulis o membro ng PNP ang namatay, no? Karamihan sa kanila ay napatay ng riding in tandem. Iba ang balita, ang haka-haka ay napatay sila ng kapwa pulis din nila, no? Bakit kaya nagkakaroon ng ganong klaseng krimen na kung saan pulis ang sunod-sunod na namamatay? Ano sa iyong palagay? Mr. Chair, tungkol po sa namamatay na pulis. Yes. Bakit kaya maraming pulis na namamatay? Actually, wala po akong... Pinakawalang kwentang tanong na narinig ko, isa sa mga pinakawalang kwentang tanong, natural, nasa law enforcement yan. Okay? Nasa law enforcement yung mga pulis. Marami silang nakakabanggang mga masasamang elemento, mga sindikato. Ngayon, tatanungin mo, bakit sila nagugurgur? Anak ng tokwa naman, Ace Barbers. Sarap mong kalbuhin. Natural pulis yan. Yun, no, kasing pagpapulis, pag pinasok nyo yan, isa't kalahating paa nyo, nasa hukay na ho. Hindi man isa Di ba pag nagbuntis, isang paa mo nasa hukay. Yan nung pagpupulis, isa't kalahati ng paa nyo, nasa hukay. Dahil ang kinakalaban nyo yung mga kriminal, mga gumagawa ng illegal. Sila ho mga kalaban. Ngayon, kung tatanong mo, bakit merong namamatay na pulis? Magpakalbo ka, Barbers, anak ng toko. Lang niya ka, paano ka naging congressman? Sa bagay, tapos ka na kaya nagkukups ka. Yung pagkukups ng mga yan, talagang solidong-solido kasi tapos na ho sila. Mga data niyan, Mr. Chair, narinig ko lang din po, Mr. Chair. Yung mga may mga Maaaring incident. wala kang accurate statistics kung ilan yan, pero hindi lingid sa iyong kaalaman na meron pong mga pulis na pinapatay. Hindi ba? Opo, And Mr. Chair. I believe na itong mga napapatay na pulis ay may kinalaman o mayroong involvement o mayroong kaugnayan sa mga illegal na mga gawain, kagaya ng illegal drugs, hindi ba? Correct. Meron pong... Therefore, dahil may mga civilian, pusher and user na mamatay na involved sa droga, meron din pong namamatay na mga miyembro ng PNP because of drugs o may involvement o kaugnayan sa droga.
Ano ang maaaring conclusion na pwede nating isipin noong mga panahon na yon? Binabalikan sila ng mga ano, o baka Meron involved po sila talaga sa mga ipinagbabawal ganung na incident, pulburon. Mr. Chair. Merong? May mga ganung incident po, Mr. Chair. I know. Kasi napapanood mo sa TV, sa news, nababasa mo sa dyaryo, nakikita mo sa social media. Hindi naman tinatago yun. In fact, magugulat ka sa dami. But when I ask you kung alam mo kung gaano karami, mukhang hindi mo alam kung ilan yung exact number. The Kaya reason why I'm asking pinipilit kita, this, sabihin mo. Colonel, kasi ayon sa salaysay ni Colonel Garma, ikaw ang nasa sentro nitong implementasyon ng gera kontra sa droga. Sibilyan ito, pero kung titingnan natin, Hirap, no? Ang hirap, no? Dahil yung kanilang script, yung testimonya ni Garma. Kaya kung ano mang sabihin ni Garma, yun ang katotohanan, anak ng to. Kay maklase talaga itong mga to. Ang titindi nyo, yung mga records, brad! sila ay merong kinalaman sa illegal drugs. And pardon my ignorance, if I will conclude what I read, what I saw, and what I heard, I would probably say na ikaw ang utak ng lahat ng ito. Naku, At utak. kung meron dapat managot, walang iba kundi ang utak. Oh, anong ibig sabihin nun yan? Oh, basahin natin ha. Basahin natin. Kahit medyo patapos na yung video natin. Tinatakot na ho nila ang si Leonardo. Wala ka. Ikaw, hindi mo ilalaglag si Duterte. Ikaw babagsakan ng problema. Oh, ikaw utak. Ikaw habulin namin. Ano? Mamaya mag-usap tayo. Laglag mo na si Duterte. Oh, ikaw ang utak. May mayayari ka sa akin. May kalalagyan ka dyan sa Quadcom. Kuha niyo ba mga kababayan? Tinatakot na ho itong si Leonardo na kung sakaling hindi ka makipag-cooperate sa amin, Brad, may kalalagyan ka. Di ba? Ganun lang yun yan. Oh. So I am saying, pardon my ignorance. Kasi ito yung aking ano Yan yung ano mo, pagiging ignorante mo yun yan Hindi ka namin patatawarin. Ignorante ka talaga Okay lang yan. Wala akong makuha ang tamang basihan sa Aking kabubuhan, sinasabi nyo sabihin mo. na wala kayong kinalaman. So, ayan, Colonel Leonardo, sa aking palagay, ay marami pa hong dapat patunayan natin tungkol sa kaugnayan ninyo dito sa sinasabi nating war on drugs, which resulted, unfortunately, to extrajudicial killings. Oh! Either intentional Resulted na kagad? Ano yan? Investigasyon talaga? Akala ko in aid of legislation. Pagdating doon sa mga nagurgur, again, yung tayo ho natin dito, hindi pa rin ho nababago ng mga walang yung congressman na to. Yung tayo ho natin dito, wala pa rin ho tayong pakialam kung gaano karami, kung sino yung mga nagurgur doon sa war on drugs si Tatay Digong. Base sa aking pagkakaalam, marami sa aking kakilala at kaibigan na hindi humawak o nakialam sa ipinagbabawal na gamot na yan, hindi sila nadamay dyan sa war on drugs na yan. Kaya malamang sa malamang, mataas ang paniniwala ko na yung mga nadawit dyan sa war on drugs si Tatay Digong, talaga hong involved sa ipinagbabawal ng droga noong mga panahon na yon. Okay? Ngayon, kayo ho mga kababayan, kung ayaw nyo hong masama sa drug watch, di wag ho kayong namasiyan. Accidentally or Sentido accidentally. kumun lang naman yan. So, Di mo naman yun lang kailangan ang aking, maging matalino opinion. dyan. Now, may tatanong din ako kay Colonel Garma. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho na tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.